morning po. Welcome po sa aming channel at welcome din sa aming munting backyard farm, JBD Farm. Una sa lahat, ang reason kung bakit ginawa ko ng video na to is nung nagkaroon ng pandemic. So, nagkaroon ng lockdown, hindi ka makalabas ng bahay, tapos everyday, wala ka ng ibang ginagawa kung hindi sa loob ng house, nanood ng Netflix, TV, radyo, etc. Ang daming sobrang negative news. So, naisipan ko na mag-alaga ng manok kasi para malibang. At first, hobby lang talaga. Kasi sobrang init na init. Ngayon, nung na-extend na yung lockdown, sabi ko, parang kinakabahan na talaga. Sobrang kabadong-kabado na kami. Kami, yung family ko especially. Kinakabahan na ako kasi twice a week na lang yung labas mo. Tapos, pag namamalengke ka, sobrang dami ng tao at haba ng pila. Tapos, twice ka lang lumalabas sa loob ng isang linggo. May time pa yun. So, sabi ko, parang baka magkaroon ng food shortages. So, naisip ko yung pagmamanok. Sabi ko, instead na hobby lang, sabi ko, padamihin ko para kung magkaroon man ng problema sa shortages ng food, so meron akong maihain sa family ko, may makain kami. So, itlog, saka yung manok, yung meat. And then, after that, na-extend yung lockdown. Yung mga meetings namin, canceled. Tapos, yung business namin, sobrang naapektuhan, walang pumapasok na pera. Puro palabas. Sabi ko, bakit hindi ko nalang gawing business? As in talagang pag-focus ako. So, nag-research ako sa YouTube. Ang dami kong pinanood. Hanggang sa, madami ako natutunan sa YouTube. Mga YouTube channel, iba-iba. Hanggang sa, napanood ko yung video yung sa backyard farming ni Doc Erwin Joseph Cruz. Sobrang ganda. As in, sobrang na-inlove ako sa sa farming niya. Na tinuturo niya ron yung talagang tamang pag-aalaga saka yung tamang genetic. Yung dominant CC. Ngayon, ginawa ko, kinontak sila. Nag-email ako, nag-message ako sa kanila, and then umattend talaga ako ng online seminar. Kasi nagustuhan ko talaga yung na-inlove talaga ako. So, isa rin ito sa mga reason kung bakit ginawa ko yung video na to. Kasi yung mga breed na meron ako, nag-start ako sa native. Merong Holoano, yung mga lumalaki. Sabi nila, Holoano, Shamu or Asil yung tawag nila. So, lumalaki talaga yon. Tapos, meron talaga akong native, yung mga alaga ng mga lola natin, lolo ko. Then, nagkaroon din ako ng interest nga dun sa mga heritage chicken, sa mga imported. Ito, katulad nito, mga kumakain sila. Black Astrolorp, Rhode Island Red. Tapos, nagkaroon din ako ng Buff Orpington. At saka, yung mga malalaking breed talaga, kaya lang yung iba, nabenta ko na. So, gusto ko, dahil sa mga natutunan ko, sa mga experience ko, gusto ko samahan nyo ako. Na tingnan natin kung ano yung mga differences, saka isi-share ko sa inyo sa mga susunod na video, susunod na vlog ko, yung reason kung bakit hindi native. I'm not against sa native. I'm not against din dun sa mga heritage. So, dun sa pag-aaral ko kasi, sobrang ganda ng dominant CC. Yung dominant CC nga pala, company name siya. So, galing siya sa Czech Republic. Gusto ko i-share sa inyo yung mga natutunan ko, yung differences, yung advantages, saka disadvantages, saka ang dami na kasing dami nang nagtatalo-talo sa mga group. Meron kasi ako mga sinalihan na group sa Messenger,
Saka meron din ako kami, parang ano ba tawag doon? Group, I forgot the name eh. Meron kami nagtatalo-talo na sila regarding sa dominant CC, merong mga nagbebenta ng sobrang mahal, merong nagbebenta ng sobrang namang mura, merong yung iba naloloko, pero hindi naman ako against dun sa mga nagbebenta ng mahal. Hindi rin ako against sa mga nagbebenta or nag-aalaga ng mga heritage. Hindi rin ako against dun sa mga nag-aalaga ng mga native kasi yun nga yung reason kung bakit ko ginawa itong video na to. Kaya suggestion ko sa inyo, samahan niyo ako, i-like yung button, saka yung mag-subscribe kayo para once na sa susunod na gumawa ako ng vlog, marami akong topic na ibibigay sa inyo kung paano mag-alaga, yung may mga sipon, saka samahan nyo ako dahil malapit nang dumating yung dominant CC parent stock ko galing sa kay Doc Erwin Cruz, galing sa abroad. Ang tawag doon, Czech Republic. So samahan nyo ako doon para ma-share ko sa inyo yung lahat ng knowledge ko. Hindi ako perfect, hindi kami magaling, kaya lang syempre kahit pa paano meron na rin akong experience na natutunan. Saka mag-comment din kayo, especially sa mga susunod na video ko, kung ano yung mga pwede ko pang matutunan.